Pag-usapan natin ang pagkakaiba ng active income versus passive income. Una, yung active income, ito yung income from direct labor. Ibig sabihin, ito yung tayo ay nagtatrabaho or yung professional fee natin. Ang kailangan sa active income, from the word itself na active, dapat active tayo or physically present para kitain natin ang active income. And if you stop working, your income also stops. Kaya nakakatakot. Kasi baka mawalan tayo ng trabaho at active income lang yung source of income natin. Ang active income is temporary income. Halimbawa nga, pag tayo ay may trabaho, baka matanggal tayo sa trabaho dahil na nga sa AI. So, wala na yung salary din natin. Or kahit OFW ka pa o seafarer, pag nawalan ka ng kontrata, kahit malaki ang income mo, pwede rin itong mawala. Kaya sabi nga dito, your income today, no matter how big, is useless if you don't know how to create passive income. Ngayon, pumunta naman tayo sa passive income. Ang passive income, ito rin yung naka-attract sa akin kaya nagsimula akong mag-ipon at mag-invest. Kasi ang income na to ay keeps coming even if you're not working. And you stop working, your income never stops. Tuloy-tuloy pa rin ang passive income. Kasi ito yung money working for you. Kaya passive income is permanent income. Sample natin dyan, pag tayo ay nag-invest, ito yung interest income from investment, kagaya ng mga long-term healthcare, mutual funds, stock market. Kasi ito yung pera mo na yung magtatrabaho para sa'yo. Kaya habang tayo ay may active income, know how to create multiple passive income streams. Maganda mag-ipon tayo at mag-invest para meron tayo nabibuild na passive income. Dito sa makikita nating wealth calculator, kahit pala 3,000 per month ang ating naiipon at nai-invest, halimbawa kumikita ng 12% per year, after 20 years, ito ay nasa 2.9 million na. Paano pa pag mas malaki, like 5,000 per month na invest natin? After 20 years, ito ay nasa almost 5 million na. Magbigay tayo ng actual sample na Kaiser na 7 years investment. And dito, yung plan K60 na pwede sa 10 years old hanggang 50 years old. Nasa 3,529 per month or sabihin na lang nating per year, nasa 35,000. And sa total na binayad mo na 247,050 sa loob ng 7 years, pag ito ay nag-mature after 20 years, ito ay lumago na, nasa almost 700,000 na. And kung ikaw ay nag-start at the age of 35, ang projection natin dito pag edad mo ng 60, mas lumago pa ito, nasa 1.1 million na. Pag edad mo naman ng 65, ito ay nasa 1.8 million na. Ang Kaiser ay 3-in-1 investment. 3 na agad ang meron ka sa Kaiser. Sa Kaiser, meron kang investment, healthcare at life insurance. Again, ito ay 7 years to pay. Pwede ring one-time investment at 20 years ang maturity. At kung OFW ka, pwede ka sa Kaiser. We have online application. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.